Masaya sa camera, nakangiti sa Facebook. Parang ang ganda ng buhay sa abroad. Pero ang totoo, pagkasara ng camera, wasak na sila. Pagod, umiiyak, ubusan ng lakas. Yung ngiti na pinapakita nila minsan, hindi ibig sabihin masaya sila. Ibig sabihin lang na nagpapakatatag sila. Habang nagpo-post sila sa Facebook ng happy weekend, may mga gabing hindi sila makakain, hindi makatulog, hindi makauwi. Habang ikaw busy sa gala, sila busy sa overtime. Habang ikaw nagpapahinga sa kwarto mo, sila maliit na kwarto. Mag-isa, walang kausap, walang mayakap, walang masandalan. Kasi madaling sabihin masarap ang buhay ng OFW. Pero ang hindi natin alam kung ilang beses silang napagod, nasaktan, nalugmok, pero tumatayo pa rin. Kasi sa isip nila, kung susuko ako, paano ang pamilya ko? Kailangan magpadala, kailangan maging matatag, na kahit sila mismo, sirang-sira na. Kaya kung may pamilya kayong OFW, tigilan mo na yung pag-aasta ng parang ATM si mama. Tigilan mo na yung kakareklamo na kulang ang nabibigay ni papa. Tigilan mo na yung paghingi kung di naman kailangan. Kasi hindi pera ang pinapadala nila, kundi pagod, luha, kalungkutan at years ng buhay nila. Kasi masaya sila sa camera. Pero hindi mo alam kung ilang ulit silang nanghihina bago gumiti. Kaya kung mahal nyo yung pamilya nyong OFW, huwag kayong magiging dagdag sa stress nila. Huwag kayong maging dagdag sa pagod nila. Kasi sana maging rason kayo kung bakit sila lumalaban, kung bakit hindi sila sumusuko. Hindi kung bakit sila nalulugmok, mas lalo yung binabagsak. Kasi bakit wala kayong pakialam. Ang importante lang may mabigay sila sa inyo. Ulitin ko, kung may magulang kayo, kamag-anak, may pamilyang OFW, sana huwag na kayong dumagdag sa pagod nila. Instead, maging rason kayo kung bakit sila lumalaban.